Makalipas ang 2 buwan. Happy birthday, Beshi! Ang bongga naman ng birthday party mo. Bati ni Chloe. Saka kami nagbeso. Happy birthday, Christina. Kasunod din na bati ni Dave. Thanks guys. Akala ko nakalimutan nyo na ang birthday ko. Kunwari ay pagtatampo ko sa kanila. Hindi kasi sila nag-confirm noong in-invite ko sila. Yun pala, may pa-surprise lang. Guys, may good news ako sa inyo. Excited na pagbabalita ni Chloe sa amin. Tumaas ang kilay ni Dave saka tumingin sa akin. Ano na naman iyan? Pang-aasar ni Dave. Malapit nang bumigay si Alexander sa akin. Kapag may tiyaga, may nilaga talaga. Malanding tili nito, kaya hinampas ko siya ng mahina sa braso. Tumigil ka nga. Ang daming bisita, nag-iingay ka. Mahinang saway ko sa kanya. Alam mo, ikaw ang may kasalanan kaya hindi makabubuon agad si Alexander. Ang lakas ng impact na iniwan mo sa kanya. Nakairap na sisi niya sa akin. Nalaman niya kasi na matagal ding nanligaw sa akin sa Alexander noon. Oh, akala ko ba malakas ang kamandag mo? Bakit may reklamo ko pa rin hanggang ngayon? Sumbat ko sa kanya. Basta. Mapapasa akin din iyang si Alexander. Nagpapakipot lang iyon. Pero I'm sure, sa mabangong kandungan ko rin ang bagsak niya. Deklara nitong parang baliw. Kaya tinawanan lang namin siya. O siya, sige na. Kumain ka na. Baka gutom lang iyan. Yaya ko sa kanya. Besh, umamin ka nga sa akin. Nakita mo na ba ang katawan ni Alexander? Usisa nito na napahagik pa. Manahimik ka nga. Mamaya marinig ka ni Charlie. Kailan ka pa naging maharot? Saway ko sa kanya. Saka lumingali nga sa paligid. Kasi baka mamaya marinig kami ng asawa ko. Parang nagtatanong lang. Sige na, babalik na nga ako sa lamesa namin. At baka si Dave ay tapos ng kumain. Padabog na sabi nito. Kaya tinawanan ko lamang siya. Pinuntahan ko ang mga anak ko na ngayon ay kulang na lamang ay maligo sa chocolate fountain. Maging ang mga yaya nila ay walang nagawa sa kanilang kakulitan. Kaya napilitan tuloy ang mga ito na ipasok sila sa bahay upang malinisan. Masayang masaya ako habang pinapanood ang mga kapamilya, kamag-anak at mga malalapit na kaibigan namin habang masayang nagkakainan, nagiinuman at nagkikwentuhan. Hindi ko lubos maisip kung paano ko nalampasan ang lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Now, I'm celebrating my 22nd birthday. Some may say that I'm too young to become a wife and mother. But for me, I feel so complete, contented, and happy because I'm with the people I love dearly. Habang pinapanood ang mga bisita, ay yumakap mula sa likuran ko si Charlie. Happy birthday, baby. I love you so much, he said in a very lovingly way. Humarap ako sa kanya saka siya hinalikan sa mga labi. Thanks, hubby. And thank you for this grandiose birthday party. Feeling ko tuloy, celebrity ako sa sobrang fancy nitong celebration. Pagmamalaki ko sa kanya. You deserve more than this, my sweet wife. Malambing na sabi niya, kaya yumakap ako ng mas mahigpit sa kanya. Tonight, I will show you my gift. Sabi pa nito, kaya tiningala ko siya. Gift? Sa dami ba naman ang binigay mo sa akin? Mayroon pa? May pagkamanghang tanong ko. And there will be more to come. But tonight will be extra special. Sabi nito at kumindat pa sa akin. Nag-init agad ang mukha ko dahil parang alam ko na kung anong ibig niyang sabihin. Pasado 8:00 na ng gabi nang makatulog ang mga bata. Mabilis lang din silang nakatulog dahil sa pagod. Ako naman na excited sa sinasabi ni Charlie na regalo niya. Last month lang, nalula na ako sa $100 million super yate niya. Kaya nagtataka ako kung ano pa iyong sinasabi niyang more ngayon.
Are you happy today? Nakangiting tanong niya. Agad akong tumango. Sobra. I can't thank you enough. Will you at least give me a hint for your gift? Wala na kasi akong maisip. Pangungulit ko sa kanya pero ngumiti lamang ito. Ilang minuto pa ang nagdaan ay nagtaka ako dahil ang daang binabagtas namin ay papuntang airport. Mangingibang bansa ba kami ulit? Ano ito? Second honeymoon? Airport ba ang pupuntahan natin? Are we going somewhere or a trip? Hindi makatiis na tanong ko sa kanya. Partly yes. We're going to Austria for a week. Sagot nito. Nanlaki ang mga mata ko. Pero lumapad ang mga ngiti niya at lalo pang binilisan ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Pero hindi tayo nagpaalam sa mga bata. Saka wala akong nadalang mga gamit. May pag-aalang maktul ko. He only chuckled at me. They already know. At nasa compartment na lahat ng mga kakailanganin natin. Nakita na nga rin nila ang regalo ko sa'yo. Kasabwat ko sila rito. Our kids are really good at keeping secrets. Proud na sagot niya. Ngiting-ngiti ito at halatang masaya talaga. Nang marating namin ng airport, ay nagtaka ako dahil sa iba kami dumaan. Pagkatapos ay itinadakip niya ang mga palad niya sa mga mata ko at ginabayan na lamang ako sa paglalakad. Ilang hakbang pa ay huminto na kami at pakiramdam ko ay may mga ibang tao na rin sa paligid. Are you ready, baby? Bulong nito sa akin. Lumuwang naman ang pagkakangiti ko dahil sa excitement. Kaya tumango ako. Yes. Tugon ko at unti-unti niyang inalis ang tabing sa mga mata ko. Bumungad sa akin ng isang higanting jet na napakaganda ng pagkakayari. Nakalagay doon ang malaking pangalan ko. Kaya napanganga ako sa pagkamangha. Bumilis agad ang tibok ng puso ko at hindi ako nakapagsalita. Akala ko pinakabongga na iyong napakalaking yate na ibinigay niya. Pero palagay ko wala pa iyon sa kalingkingan nitong nasa harapan ko. This is Airbus Air 400, the latest and most expensive private jet in the world to date. Anunsyo ng isang lalaking nakasuit. Lalong nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. The most expensive? Napabaling ako kay Charlie na nakangiti pa rin sa akin. Yes, ma'am. $700 million to be exact. Pagpapatuloy nito. Napasinghap ako at napalunok sa narinig. Nalula ako sa presyo nito. Kaya ilang beses din akong napakurap. You are giving this to me? Hindi makapaniwalang tanong ko kay Charlie. It's already yours, my love. Let's go. Yaya nito at bago pa ako nakahuma ay binuhat niya na ako into a bridal style paakyat sa jet. Kung kamangha-mangha na iyong labas, mas makapigil hininga naman ang loob. This private jet is a highly customized. May sarili itong medical quarter with an opening room, a conference room, 2 kitchens, and multiple sleeping quarters. This is all divided out over 3 decks and 4,200 square feet. Buong pagmamalaking paliwanag ni Charlie. Kahit hindi ko masyadong nagets yung ibang sinabi niya, alam kong high-end ang ibig sabihin noon. Hindi lang iyan. This one is both physically and electronically hardened. Pwede rin mag-refuel ito habang nasa kalawakan. At pinaka-customize ko talaga ito para sa'yo. Dagdag pa niya. Grabe, wala na talaga akong masabi. Hindi ko ma-imagine kung gaano kasaya ang mga bata kapag nakasakay sila rito. Mahilig sa mga sakyang lumilipad ang mga iyon. Wala sa sariling usal ko. Kagaya ng sabi ko kanina, nakita na nila ito and they have the same reaction as you. But I'm more amazed with how they were able to keep this a secret from you. Natatawang sabi niya. Tumayo ako at lumapit sa kanya saka umupo sa kandungan niya. Thank you so much, Charlie. I really love this one too. Thank you very much. Sambit ko sa kanya, saka siya hinalikan sa mga labi.
Mabilis namang humawak sa bato ko ang isang kamay niya para palalimin ang halik. Habang ang isang kamay niya ay banayad na umahagod sa aking likuran. Napaungol ako nang maramdaman ko ang pagpasok ng dila niya sa aking bibig. Naramdaman ko din ang pag-init ng katawan ko nang dumako ang mga halik niya sa leeg at panga ko. We spent the whole journey pleasuring each other, feeling and savoring the sweetness and the heavenly rewards of love we have for each other. Kahit sa hinagap ay hindi ko naisip na magiging ganito ako kasaya sa piling ng lalaking pinakamamahal ko at mahal na mahal din ako. We always make love whenever there is a chance. We do it in bed, of our hotel room, in the bathroom, when we go shower together, sa kitchen at kahit sa sala habang nanonood ng TV. Wala siyang kasawa-sawang angkinin ako at ipadama sa akin na ako lang ang pinakamahalagang babae para sa kanya. Pag-uwi namin sa Pilipinas pagkatapos ng isang linggong birthday vacation ay sinulit namin na ang panahon na iyon kasama ang mga bata. "Mommy, did you like the jet?" Excited na tanong ni Ian. "Yes, baby. It was really huge and very incredible." Sagot ko sa kanya. Nagtatalon at pumlakpak pa sa tuwa ang dalawang bata. "Let's ride in it, Mommy." Pakiusap naman ni Henry. "All right. Why don't you take a bath so we can go ask Daddy when we can take a ride?" Nakangiting suwestyon ko sa kanila kaya lalo silang nagtatalon sa tuwa. Nang akmang tutungo na kami sa kwarto nila para maligo ay muntik na akong mawala ng panimbang dahil bigla akong nahilo. Bago pa man iyong birthday ko ay palaging ganito na ang nararamdaman ko. May hinala na ako noon pa pero pinagwalang bahala ko lang. Kaya imbes na ako na ang magpaligo sa mga bata ay hinayaan ko na ang mga yaya ang gumawa. Agad akong nagtungo sa kwarto ko at kinuha ang mga binili kong pregnancy test. 5 magkakaibang brand iyon. OA na kung OA pero mas okay na yung sigurado, di ba? May pagmamadaling nagtungo ako sa banyo upang gawin ang dapat. Naghintay lang ako ng ilang segundo pagkatapos mailagay ang urine sample ko roon at lumabas na ang pare-parehong resulta. Positive. Naluha ako sa kagalakan dahil sa nakita. Buntis na naman ako. Napapikit agad ako at umusal ng panalangin sa Diyos para sa panibagong blessing. Kung may mamahaling regalo si Charlie sa akin, mas bongga pa rin ang regalo ko sa kanya dahil hindi ito matutumbasan ng anumang salapi. Masaya akong naghanda ng hapunan dahil excited ako sa pasabog ko mamaya. Nasasabik na akong makita ang magiging itsura ng mag-aama kapag nalaman nilang madadagdagan na kami ng panibagong miyembro. Mukhang good mood ang misis ko ha. Kapag ganyan, mukhang may masarap na namang magaganap. Pili yung banat nito kapag kaya nginitian ko na lamang siya. "You can have me all you want, hubby." Mapang-akit na tugon ko sa kanya. Pero agad kong iniayos ang itsura ko nang pumasok na ang dalawang bata sa hapag. "Let's pray," sabi agad ni Henry. "Wow, lots of foods," komento naman ni Ian. "All right, but before we start, I have something to tell you first." Seryosong sabi ko. Natameme si Charlie sa tono ko at halatang kinabahan. Sobrang seryoso ba naman ng mukha nito? "Was it, baby? Why do you look so serious? May problema ba?" Nag-aalalang tanong nito. "I'm not sure. Just look at it." Sagot ko at lalong kumunot ang noo nito nang may iabot akong isang box sa kanya. "Ano to?" Takang tanong ni Charlie. Maging ang mga bata ay nagtataka rin kaya bumaba sila sa kinauupuan at lumapit sa daddy nila para makita rin ang laman ng box. Mabilis na lumiwanag ang mukha ni Charlie at halos mapanganga nang makita ang nilalaman nito. "Daddy, what's that?" Halos sabay na tanong ng dalawang bata. "Mommy has a baby in her belly." Masayang pagbabalita nito sa kanila at agad nang tumayo. Lumapit ito sa akin at binuhat ako saka isinayaw-sayaw sa ere. Parang ang gaan-gaan ko lang talaga para sa kanya.
Yehey! We'll have a new baby! Masayang tili ng mga bata. Habang si Charlie naman ay ibinaba ako sa kasiniil ng malalim at punong-puno ng pagmamahal na halik. Hindi niya ako tinigilan hanggang magmakaawa na ako dahil naubusan na ng hangin ang baga ko. Iyong dalawang bata naman ay nakayakap sa mga hita namin. I love you so much, baby. You really are the best. Pahayag ni Charlie at muli akong ginawaran ng halik. Ginantihan ko rin ang mga halik niya. Iyon namang dalawang bata ay tumakbo palabas at ibinalita na magkakaroon na sila ng bagong kapatid. I love you too, Charlie. Thank you for loving me unconditionally. Tugon ko naman sa kanya na hanggang ngayon ay hinihingal pa rin dahil sa tindi ng paghalik niya. Niyakap niya ako ng buong higpit at tinugon ko naman. At iyon na nga ang simula ng aming panghabang buhay na pagmamahalan at pagkasamang puno ng mabibigat at pagsubok ay nalampasan namin. At nanaig pa rin ang aming pag-ibig at pagpapahalaga para sa isa't isa. Pababa ako ng hagdan nang mabungaran ang hindi inaasahang mga bisita. Ang mga magulang ni Catrice. Malungkot ang mga mukha ng mga ito nang mag-angat ng tingin sa akin. Bigla akong napalunok dahil hindi ko alam kung paano sila haharapin. Iha, maari ka ba naming makausap? Ayaw kaming papasukin ng mga gwardya, ngunit nagpumilit kami. Garalgal ang boses na pakiusap ni Tita Hilary at tumayo pa nga ang mga ito. Wala na ang mga mapagmataas na aura nito noon at maging ang maganda at eleganteng postura niya ay wala na rin. Alam kong labis silang nahirapan sa mga kagagawa ni Catrice na siya ring naging dahilan ng pagbagsak ng kabuhayan nila. Nawala ang lahat sa kanila dahil tinangka nilang tulungang makabangon si Catrice mula sa pagkakalugbok nito noon. Maupo na po kayo ulit, tito, tita. Kumain na po ba kayo? Mas maigi po siguro kung mag-almusal muna kayo bago tayo mag-usap. Alok ko sa kanila. Mag-aalas 7 pa lamang kasi ng umaga at kakababa ko nga lamang para silipin ang inihahandang agahan ng mga kasambahay namin. Tulog pa si Charlie nang iwan ko sa kwarto at maging ang mga bata ay mukhang tulog pa rin naman. Hindi na, Christina. Ayaw ko na naming abalahin pa. Maaga kaming nagtungo rito dahil aalis na rin kami mamaya. Pinilit lang naming dumaan dito at humingi ng tawad sa mga kasalanang ginawa ni Catrice. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa niya. Ngunit gusto ko pa rin magbaka sakali. Pakiramdam ko kasi ay kasalanan ko ang lahat dahil hindi ko siya pinalaki ng tama. Lagi kong sinusunod ang kagustuhan niya kaya siya lumaking ganoon. Kasalanan ko ang lahat. Lumuluhang pahayag ni Tita Hilary. Nakaalalay lang ang asawa niya, nakakikitaan din ng labis na pagdurusa. Gustuhin ko mang manggalit pa sa kanila dahil kasangkot din sila sa mga kasamaan ni Catrice noon, pero sa nakikita kong paghihirap ng kalooban nila ay hindi ko na magawang mamuhi pa. Lalo na ngayon na napakasaya na ng buhay ko sa piling ni Charlie at ng mga anak namin. At isa sa mga araw na ito ay maaring isilang ko na rin ang batang dinadala ko ngayon sa sinapupunan ko. Iha, sana'y mahanap mo sa iyong puso na mapatawad kami sa pangungunsinti namin kay Catrice noon dahil lang sa kagustuhan naming sumaya siya. Akala namin kapag ibinigay namin ang lahat sa kanya, ang lahat ng gusto niya, ay makukontento na siya, pero hindi pala. Nananangis na sambit naman ni Tito Alfred. Napabuntong hininga ako at bumigat ang dibdib ko sa nakikita kong paghihirap ng kalooban nilang dalawa. Hindi sila binayaan ng anak, kung kaya nag-ampon sila. Ibinigay nila ang lahat dito. Sukdulang lumaki itong abusado at mapagmataas. Ngayon ko napatunayan ang labis na pagmamahal at pagpapalayaw ay hindi makakabuti sa isang tao. Walang patid ang pagluha ni Tita Hilary habang buong pagmamakaawang nakatitig sa akin. What the hell are you doing here? Napasinghap ako nang dumugundong ang boses ni Charlie mula sa kalagitnaan ng hagdan. Nang ganap ko itong lingunin
ay tiim ang bagang nito at nakakunot ang noo. Kita ang matinding galit sa mga mata niya habang nakatunghay sa mga magulang ni Catrice. "Hubby, please, calm down." Mahinahong baling ko kay Charlie nang ganap na siyang makalapit sa kinaroroonan ko. Banayad kong pinisil ang kamay niya upang kumalma siya. Lumambot ng konti ang ekspresyon ng mukha niya pero galit pa rin nakatitig sa dalawang matanda. "Charlie, iho, hindi kami magtatagal. Nagpunta lang kami rito upang humingi ng tawad sa inyong dalawa bago kami bumalik sa Amerika," sabi ni Tito Alfred sa mababang boses. Isang patuyang pagtikim lamang ang naging tugon ni Charlie, kaya muli kong hinaplos ang braso niya. "Umalis na ho kayo. Hindi ko kayong mapapatawad kahit kailan," malamig na tugon ni Charlie. Napabugo ako ng hangin nang lingunin ang malupaypay na balikat ng dalawang nasa harapan namin, kasabay ng pagguhit ng matinding sakit sa mga mukha nila. Tumango lamang ang mga ito sa kadahan-dahang tumayo. "Charlie," mahinang usal ko na may halong pakiusap. Ngunit hindi ito nagpatinag at taas noong pinanood lamang ang tuluyang paglabas ng mga bisita. Napabuntong hininga na lamang ako dahil kahit naaawa ako sa kanila ay naiintindihan ko ang nararamdaman ni Charlie. Sariwa pa rin sa puso niya ang lahat at hindi pa nga siguro ito ang tamang panahon upang magpatawad. Makalipas ang 1 linggo mula noong mangyari ang pagdalaw ng mga magulang ni Catrice sa bahay namin, ay isinilang ko ang aming anak. Lalaking muli ang baby namin na taliwas sa pinapangarap naming babae na sana. Ngunit ganun pa man ay masayang masaya kami dahil sa pagdating ng bagong miyembro ng aming pamilya. Napaka-unfair lamang dahil kamukha naman ni Charlie ang bata. Ni wala yatang kahit isang feature na nakuha sa akin. Imagine, ako ang naghirap maglihi, magbuntis at hanggang sa makapanganak. Tapos ang ending, iyong tatay ang kamukhang kamukha. Ilang linggo pa lamang ang matuling lumipas at nagulantang kami sa isang tawag mula kay Dave. Nasa ospital daw ito dahil may nabanggang babaeng buntis at hanggang ngayon ay hindi pa malaman kung buhay o patay na. Pareho niya kaming tinawagan ni Chloe, kaya pareho kaming nagtungo sa ospital na sinasabi niya. Pagdating namin doon ay kitang-kita namin ang matinding pagkatiloro sa itsura nito habang nakaupo sa waiting area. Nakayuko ito at ang mga kamay ay nasa magkabilang gilid ng ulo. Mabilis kaming lumapit sa kinaroroonan niya. "Anong nangyari, Dave?" Si Chloe ang nagtanong na tumabi sa kanya at hinagod ang likod nito. Nasa kabilang side lang ako at nakatitig sa kanya habang hinihintay ang sagot niya. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. Hindi naagapan ng driver ko ang biglang pagtawid niya sa kalsada. Masyadong mabilis ang lahat kaya hindi na kami nakaiwas at nasapul namin iyong babae. What if I killed her? What if... Basag ang boses na paninisin nito sa kanyang sarili. Lumandas ang mga luha mula sa mga mata niya, kaya nagkatinginan pa kami ni Chloe bago muling bumaling sa kanya. "Wala kang kasalanan, Dave. Aksidente ang nangyari." Pangaalo ko sa kanya, ngunit mabilis siyang umiling. Naaawa na kami sa hitsura niya ngayon. "Ano bang sabi ng doktor?" Malungkot na tanong ni Chloe. Muling umiling si Dave. 4 na oras na mula nung ipasok sa operating room, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya lumalabas. Halos pumiyok ang boses ni Dave sa pagsagot. Sinamahan namin siya doon sa pag-aabang ng resulta at maging kami ay nilulukob ng matinding pangamba. Dave is a very responsible person. That's why I could feel the hurt in him. Wala naman kaming magawa kung hindi ang damayan siya at subukang pagaanin ang loob niya. "Why do you look so frustrated?" Nag-aalalang tanong ko nang bumungad si Charlie na madilim ang mukha at parang problemadong-problemado. Hindi mabuti ang kalagayan ni Marcus ngayon at kinakabahan ako, lalo nang lumala ang problemang kinakaharap niya sa kasalukuyan.
His life is in danger. Malagim ang pagkakasabi ni Charlie niyon kaya binaha ng takot ang aking dibdib. Ilang buwan na rin halos mahati ang oras ni Charlie para maalalayan ang kaibigan sa mabigat na pinagdadaanan nito. Anong plano mo? Alam kong importante sa iyo si Marcus at malaki ang naitulong niya sa atin dati para maligtas ako. Pero huwag mo namang ilagay sa panganib ang buhay mo. Paano naman kami ng mga anak mo? Halos maiyak na pahayag ko. Kilalang kilala ko si Charlie at alam kong anumang mangyari ay hindi niya pababayaan ang kaibigan. Hindi naman ako tumutol. Kaya lang, natatakot talaga ako. Nag-iingat naman ako. Siyempre, hindi ko naman ipapahamak ang sarili ko. Pero kailangan kong magpaalam sa'yo. Balisa ang hitsura niya at may pag-aalangan sa mga mata nang banggitin ang mga huling sinabi niya. Magpaalam? Hindi ko maiwasang tanong. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at parang hindi ko gusto ang susunod niyang sasabihin. I need to travel abroad. This is the best way to help him. Diretsang tugon nito. Nahigit ko ang hininga sa sinabi niya. No. Bakit? Kailangan mo pang umalis? Anong gagawin mo roon? Ayoko, Charlie. Ayokong maiwan dito sa oras-oras ay mag-aalala ako sa kalagayan mo. Himutok ko. Kita ko ang paglambong sa mga mata niya at ang pagguhit ng sakit sa mukha niya. Baby, trust me. Hindi ako gagawa ng bagay na ikakapahama ko. Malumanay na saad nito. Pero sunod-sunod akong umiling at tuluyan ng umiyak. Hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin kapag may masamang nangyari sa kanya. Di bali ng selfish. Ang mahalaga, alam kong ligtas siya. Hindi ko kaya, Charlie. Pimayok ng tuluyan ang boses ko at naging sunod-sunod na ang papaghikbi ko. Bumigat ng husto ang dibdib ko at halos hindi na ako makahinga. Mayroon lang akong kailangan kausaping mga tao. It's not what you're thinking, baby. I will go back safely. I promise. Sabi pa nito, kaya lalo akong napaiyak. Sa huli ay wala rin akong nagawa kung hindi ang payagan siya. Habang wala siya, ay itinuon ko na lamang muna ang pansin sa pag-aalaga sa mga anak ko. Tumagal pa ng 1 linggo ang pananatili ni Charlie sa ibang bansa. Napanatag lang ang loob ko nang tumawag siya at sabihing nasa mabuti naman siyang kalagayan. 5 taon matapos ang ilang pang mabibigat na pagsubok na dumating sa aming buhay at sa landas ng mga taong malalapit sa amin ay muli kaming binayaan ng anak. Sa pagkakataong ito ay nagsilang ako ng fraternal twins. Hindi ko talaga lubos maisip kung anong nagawa ko sa nakaraan para biyayaan ako ng ganito kasayang buhay. Nag-aaral na ang mga anak namin at natutuwang labis naming ipinagmamalaki ang kambal naming sina Henry at Ian na ngayon ay magsasampung taong gulang na. Sa murang edad nila ay nasa grade 8 na silang pareho dahil sa angking talino at kahusayan. Pareho nilang naipasa ang acceleration test kaya ngayon ay pareho na silang nasa high school. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Na-accelerate din ako noon pero 1 taon lang. Tulog na ba ang mga baby natin? Naramdaman ko ang pagyakap ni Charlie mula sa likuran at agad na ginawaran ng halik ang leeg ko. Bahagya ko lamang siyang nilingon pagkatapos ay sabay kaming tumunghay sa malaking crib na kinaroroonan ng kambal. Mag-4 na buwan na ang mga ito, ngunit ayaw pa rin matulog nang maghiwalay ang crib. Kaya nagpagawa kami ng mas malaki para sa kanilang dalawa. Finally, nagkaroon din tayo ng mga anak na ako ang kamukha. Natatawang saad ko. Nakuha kasi ng mga ito ang mga mata, ilong at bibig ko. Kitang-kita na agad ito kahit napakaliit pa nila. Yes, they are so adorable. Bulong niya sakang muling hinalik-halikan ang bato ko. Agad na nayo ang mga balahibo ko. Charlie, stop! Daing ko na nauwi sa ungol ng haplusin niya ang dibdib ko.
I love you, Charlie. I love you too. Sambit ko hanggang sa tuluyan na akong gapihin ng matinding antok. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi nang marinig ang mahinang iyak ng isa sa mga kambal. Babangon sana ako, ngunit naaliw ako nang makitang naroon na pala si Charlie at karga-karga ang sa bisig niya ang anak niya. Nakatalikod si Charlie sa akin, kaya kita ko ang bahagyang pag-indayog ng balakang niya habang isinasayaw ang anak niya. Ang sarap panoorin habang masuyo siyang nakatunghay sa anak at pinaghehele ito. Kaya imbes na bumangon ay nahiga akong patagilid at pinanood siyang alagaan ang mga anak namin.